Dugang pangutana, Brad, pwede ba pamisahan ang tao nga buhi? Okay. Pwede ba pamisahan? Depende sa misa tingali. Pero kang imong pamisa alang sa kapahulayang dayon sa kalag ni nabuhi pa, di so na pwede. Pero kung ang imong paglimos og misa is para sa iyang kabaguhan, para sa iyang conversion, kalampusan sa kinabuhi, pwede. Pero kung ang buot ipasabot atong pamisahan nga kanang mupahulay na siyas dayon, di na pwede. Kay wa man tasugua sa Ginoo nga tunguhon nato ang atong isig katao. Mao nang ang ato lang gyud panalangina na to, conversion, pwede. Pero kung mangandoy gani tagkadautan sa atong isig katao, makasa na hinuon tana. Kung ato nang himuon diha sa santos nga misa, makasa tag sacrilege. Nganuman kay nagtuo ta, mura gitan-aw na to ang Ginoo nga usa siya ka mamamarang. Hinumduman na to ang atong Dios maluluyon, wa joy mabasa sa Biblia nga ang Ginoo mamamarang. Mao na nga ayaw ninyo pamisahin ang inyong silingan nga buhi pa kanang pamisa para sa iyang kalag nga mopahulay sa dayon. Kay wa na gisugo sa Ginoo mo titubag. Okay, kay ang word man god nga pamisahan murag kuyaw. Okay, dugang pangutana, Brad, okay ra ba nga mo-keep og holy water at home? Okay ra ba kuno nga mo-keep og holy water at home? Labing maayo. Dili kay holy water lang. I-apil na po ng holy oil, holy salt, cross. Ay, holy water, murag kag kanang, kuhan, ana. Mo lang, kaning mga balaang butang manggod, ato ning ibutang sa atong balay, patimaan ba? Murag og kanang mudong, musod ka og balay, lihok ka na imong mata, tanaw ka, laing tinuan mo, sunod kay wa may imahin. Di ba? Muna ka, laing tinuan, sunod niya. Inigawas, ibig ka mangutinto, pangutanon, ba yun mo nang imong tagbay. Uy, kanusara ka ni baling relihiyon. Ha? Man lang, ID man ang ito, entity niya. Kaning holy water, gamito na to, pwede sa during susisi, may painom ganin na sa poses. Ipainom na sa mga pasyente. Ano? Kamo niya, makainom po niya, pwede niyo na inom. Kay, kining mga sacramentals, maumay yun yung mga sign nga naa ang presensya o gahom sa Ginoo. Mapahinom na to kanunay. Mo to sa pangutana sa holy water mas labing maayo. Iapili na mo rock salt, holy oil pod og mga balaang utang mga crucifix. Mo to tubag. Okay, dugang pangutana, English version. Confession, matod pa niya. How many times we have to confess required by the church? Or is it every sin, then we confess? How many times we have to confess are required by the church? Or it is every sin, then we confess? Ang unag yung sugo sa simbahan, every time nga makasa tagsalang mortal, immediately, diha dayon or mangita gyud tag paagi as soon as possible nga makakumpisal ta. Kung nakahimo tag salang mortal, kay wa ta kahibaw anus ata mamatay. Uroy inig-uli nimo gikan ka nangabit batagakan kag sino diha mabuak nang imong wa ka kahinulsol ang magmahilangit. Ang magmahilangit. Mao na nga every time nga natay salang mortal, gi-require ta sa simbahan nga as soon as possible mangumpisal ta. Pero isip usa ka maayong Katoliko, tungod kay ang mga salang venial god, kung magkadaghan ni siya, mabugnaw ang atong paghigugma sa Ginoo, muhinay ang atong gana sa pagbuhat og maayo, unya mo increase ang atong gana sa pagbuhat og dautan. Mao na bisan tag naay mga gagmay-gagmayng sala, isip usa ka maayong Katoliko, mas maayo mangumpisal ta kara buwan. Kuno nagtawag monthly confession. Pero kung nakasa tag salang mortal, ayaw na paabuta og buwan, pangitag paagi diha dayon nga makakumpisal ka sa pare. Parehara gud na og heart attack ka, giatake kas kasing-kasing, muingon pagkagsunod buwan nako magpa-admit, mao ra na ikamatay nimo. Mao na nga og
og sakit gani sa lawas, mangita man tagpaagi bahalag makautang basta lang kay mahatagan og tambal sa doktor ang sakit sa lawas nganong wa man ta maningkamot para sa kayuhan sa kalag. Mao na itubag sa pangutana. Okay, dugang pangutana, Brad. In English lang gihapon. Miingon din ni, if God loves us, why does He allow us for suffering? Okay, ngano man nga naa may mga sufferings nga ang Ginoo nahigugma man kaha nato. Atong basahon ning Hebreo kapitulo 12 5. Nalimot ba kamo sa makapadasig nga mga pulong nga gisulti sa Dios kaninyo ingon nga iyang mga anak? Anak, ayaw isipa nga mahinungdanon ang pagdisiplina sa Ginoo kanimo ug ayaw kaluya kung badlungon kaniya. Kay disiplinahon sa Dios ang tanan nga iyang gihigugma ug kastiguhon ang tanan niyang mga anak nga iyang giila. Lahutay sa inyong giantos ingon nga pagdisiplina kaninyo kay ang pagdisiplina kaninyo nagpaila nga giisip kamo sa Dios nga iyang mga anak. Kay may anak bagod nga dili disiplinahon sa iyang amahan. So hinumduman nato mga igsoon, matod pa sa Biblia, Proverbs chapter 16 verse 24 o 23 ba na, even the righteous man falls 7 times a day. Bisan ang taong matarong makasa kapito sa usa ka adlaw. Unya kay ang Ginoo kay all perfect man. Gitawag man ta niya pagkabalaan, mauna ang mga sufferings, maunay makapapurify nato. Kay kanadeng word nga castigo, gikan na siya sa Latin word nga castigare, nga buot ipasabot, to purify. So kining atong mga sufferings, dunay purpose ang Ginoo. Una, CPR, conversion aron ta magbag-o. Kay usahay tungod sa kahabog sa atong panaw sa kinabuhi, usahay kay makalimot nga mamatay daita. Nakalimot nga natay kalag, pataka ra ta pangilog og yuta nga wata kahibaw nga kanang yuta nga tong giilog, mao ra po ni mutabo na to. Mao na nga naay mga suffering, kining mga suffering sa kalibutan, mao ni kini siya ang disiplina ni sa Ginoo nato, labi na gyud every time makasata. Kay lagi ang giingon sa Biblia nga disiplinahon sa Dios ang tanan nga iyang giisip nga gihigugma. Lang ano man lagi, Brad, nga naa may mga tao daha, mga politiko daha, Brad, nga lagi pangawat, hayahay, may kinabuhi uman lagi magantos. Usahay ang silot sa Ginoo ipaagi og ingon ana nga dunay mga tao nga pasagdan na lang na sa Ginoo nga magpahimo sa kalipay aning kalibutana, dili po sila atakihon sa yawa kay aron masiguro ang ilang kalaglagan. So mao na klarong gitalikdan sa Ginoo. So tungod kay nakita sa Ginoo ang umaabot nga kining tawhana kawatan kaayo bisan pag-unsaon og panghimangno tig-ag yung kasing-kasing wa joy planong maghinulsol bisan pagbuhaton sa Ginoo ang tanan di man gyud siya mubiya siyang pagkadautan kay firm naman jud iyang desisyon nga gusto siyang maimperno mao nang pasagdan na laman na sa Ginoo di na laman na hatagag kahasol total maimperno man gihapon na. So mao na mga igsoon nga ang sufferings kana siya usa na siya ka purification sa atong kinabuhi. Mao na nga ang aron ang si Kristo gani nga way sa nagsuffer man gani. Ug buot ato kwintahon ang sufferings ni Kristo lay dako kaayo kining atong mga pag-antos kanang imong sakit sa tuhod i-compare na sa sakit ni Kristo wala nay katunga. Nag-antos si Kristo gikan pagkatao hangtod sa iyang kamatayon. Nag-atubang yun si Kristo og sufferings. Wala ning complain ba siya? Wala. So mauna na aron ta makasabot sa katuyuan sa Ginoo sa sufferings, tutuki ang cross. Kay ana ta makasabot sa kahulugan sa sufferings. Kay kung ang atong mga pag-antos ganay ihiusa ni Kristo, mao na nga mamahimo ng redemptive sufferings. Mo na sa Roma 8:28 ang giingon sa Biblia, kay kung muambit kita sa iyang mga pag-antos, makaambit usab kita sa iyang himaya. So bisan day nag-antos ta,
Kay timaan man ni sa gugma sa Ginoo ang giingon sa Biblia, bahalag magantos ta basta kay nagantos sa pagbuhat og maayo, duna tay ganti. Pero nagantos po ka, kay duha man ni kaklaseng sufferings na necessary sufferings ug unnecessary. Usa man ang necessary sufferings, kato mga pag-antos nga gikinahanglan jud ninahong antoson aron kumulampos. For example, ga eskwela ka, kinahanglan jud kang muantos kung gusto kang makapasar, necessary na. Ang unnecessary kanang imong kagalkal na ng imong ubo, bisag nasakit na ka, nagantos ka, wa kinahanglana unta nimong antoson. Pero nganong nagantos man ka, sige man kag sigarilyo. Mao na kana nga pag-antos unnecessary na, undangin ang nakaingon sa imong pag-antos kay wa na kinahanglana. So duha ka klaseng sufferings, unnecessary ug necessary. Ang necessary sufferings makapaluwas na nato kung hiusa sa Ginoo. Ang unnecessary sufferings bunga na sa atong sayop nga desisyon. Mao na itubag. Okay, time check, 11:37. Okay, Brad, dugang pangpangutana. Brad, insakto ba ang akong gibuhat nga sa dili pa ko magsugod pagpangadji og Santos nga Rosario, ako sang ibagtingon or bagtingon ang bell? Sa dili pa siya magsugod, mubagting sa siya og bell. Insakto pa kuno ang iyang gibuhat. Ang paggamit sa exorcism bell, pwede rin naman ibagting inig panahon sa litanya. Gamito na naman igbagting panahon sa litanya. Litany ba? Litany of the Saints. Pwede po Litany of the Saints niya. Litany of Virgin Mary, mo na ibagting nimo sa panahon maglitanya ka. Mo to'y tutubag. Okay, dugang pangutana. Brad, sala ba ang pagbalik-balik og tan-aw sa porn? Unsay sa kinasaan. Bitaw. Nganong sala man na siya tungod kay ato manggong giisip nga ang sex is murag gihimo na to ang babae nga o ang lalaki nga object of pleasure. Hinumduman na to ha. Sex is sacred. Sagrado ang pakighilawas. Ug ang pakighilawas gidesign na sa Ginoo para sa mga magtiayon. Mao bitaw na nga sex outside marriage is always a sin. Di gyud na siya nimo ma-justify. No, bisan pag unsay mga rason nimo di gyud na pwede ma-justify. Intrinsically evil gyud na siya. So mo na no nga karita sa pornography nga ang sex di ay dunay duha ka purpose. Ang sexuality sa tao. Una, unitive o procreative. Ngayon kag unitive, so ang pakighilawas, aron ta makighiusa sa atong asawa o sa atong bana, mao na unitive. Ang procreative must be open to life. The couple must be open to life. Karon, ang tanaw kag pornography, plato pa para aron mo sanay. Da karon gatanaw kag pornography. Unya unsa may imong gihimo paghuman. So, ga-masturbate. Karon, na-fulfill ba ang purpose sa sexuality nga unitive o procreative? Wa, unitive. Saa man ka nakighiusa sa imong kamot? Unsa, procreative. Musanay din na, matres ng imong pa, duwa man. Nga di man so na musanay. So, usan na siya kaabuso sa murag wasting the seeds of life. So dumduman na to nga ang kinabuhi sa tao gikan na sa Ginoo. Mao bitaw nga sala ang masturbation kay atong giusik-usikan ang binhi sa kinabuhi nga ang kinabuhi dili nato na mapalit sa bisan asang butika. Gikan na sa Ginoo. Gipiyal nato. Mao na nga bugat gyud na nga sala ang pagtan-aw og pornography nganuman kay ang mga babae ug lalaki nga atong gitan-aw giisip lang nato nga object of pleasure nga para nato ang sex lingaw-lingaw ra gyud. Usa mao pud nay maka-trigger man na sa atong uwag, mao na nga bisag kinsa na natong birahan, bahalag sa 60 anyos na bahalag sa 60 brad, bahalag kukok basta langgam. No, wa sa mo na iluod. No, di na mo batig luod kay ang kaulag mao na may nagdrive sa tao. Mao na nga sala siya. Ang pangutana, sala ba nang magbalik-balik? Dili lang na sala, kinasaan. Mao na itubag. Okay, nagpalo up siya pangutana, Brad. Ingon niya, sala ba ang mamutbot or magbakak
kon ang rason aron lang dili mag-away. Na ay murag nay nangutana nya namakak siya aron lang di mag-away. Sala ba kuno ng pagpamakaka? So, walay white lies sa simbahan. So, ang white lie is makonsider gihapon nimo nga sin, pero dili pod na siya automatic nga mortal sin. Kay magdepende man siya sa effect. Pero pagkangan nga bakak siya sa gihapon pero ginagmay lang. Yatiman na to nga, sa gamay raman day, okay ra na brad, ilimugmog ra naghuli water no brad, mawa na akong sa. Hinumduman na to ha, ang mga venial sin, kung magbalik-balik na siya, mamahimo na siyang preparation sa mortal sin. Karon kung naanad na kapag pamakak, o ang imo pong asawa, naanad na po nagpaminaw sa imong bakak, maunang inikaanad na nimong pamakak, kay nahibaw man kang dali raday ilaron imong asawa, maunang nga di ka kabantay nga nangabit na day ka, bisag nasakpan, wa gihapon ka mangabit, di ka mo angkon. So mo na no nga, sala siya kung ginagmay-gagmay nga pagpamakak sa gihapon, walay white lies, sala siya, venial, pero peligro siya kay kung ato nang balik-balikon, mulid na nato sa pagbuhat og mas dako pang sala. Mao na nga ang tanan nga venial sin, mulid yun na preparation na siya sa pagbuhat og mortal sin. Mao nito bag. Okay. Dugang pangutana, maingon din ni Brad, na may laing relihiyon nga nag-ingon nga, nganong kitang Katoliko, mangoros man. Nindot jud kay naminaw jud sa laing relihiyon. Pero wa minaw sa Katoliko. 1 Korinto 1:18. Kaya ang mensahe may tungod sa kamatayon ni Kristo dito sa krus, binuang alang ni adtong nangalaglag. Apan alang kanatong giluwas, gahom kini sa Dios. 1 Korinto 1:18. Nya manguros ta simbolo sa atong kaluwasan. Sa samahan sa Anak Espiritu Santo, pinagi sa paglansan ni Kristo sa krus, kita naluwas. O mo na, ayo na duwa-duwa ang anong manguros ta. Pasalamati hinuon nga maon nay proteksyon nato kay gani sa exorcism padulong pa manguros si Padre. Ang exorcist nato si Padre Darwin, in the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit, musagit naman ang yawa. Unya kung di ka manguros or dalahain kang tinhuan, unsa may sagiton? Mingon ang yawa kauban man siguro ta. Mo tutubag. Okay, time check 11:43. So pasensya na daghan pagaya pangutana pero amo nang ipangutana next week bisan ang nangutana dili na makaani. So promise na mo na kay dili man ang pangutana specific lang sa imong tubag kundi ang pangutana in general. So kinahanglan maminaw ang kita sa mga pangutana. The last but not the least, katapusan pero dili kaminusan. Brad Mayong Buntag na ako'y pangutana. Live in me. Unya ang akong kalib-in minyo. Kasal sila, unya bulag nga buhi pa ang asawa. Unya mao dili mi makasal. Unsa may among buhaton, Brad? 15 na may katuig nag-ipon. Okay, so salamat kayo sa sincero nga tubag no. So medyo usado na sa mga pangutana dire nga murag ako managana mo tubag ba kay nibong sakit gyud ang tubag ana kay kamatuoran magod. Ari ta una. Unsa may inyong nangutana mo unsay buhaton? Mao na nga duol mo sa inyong parish priest o dili ba kaha mo konsulta mo canon lawyer nga aron atong matrace kung katong previous nga kasal sa imong partner valido ba to nga kasal or invalid. Kay kung mapamatud-an nga katong iyang unang kasal invalid to nga kasal kay naay mga depekto wa mo meet sa requirements sa wa mo meet sa kanang requirements na aron mahimong valido ang kasal. Ang simbahan, kung kasal sila sa simbahan, mupakanaog na siya og ang hukom ana null and void. So mo na gitawag og church annulment. So ang annulment dili na divorce ha. Ang annulment gi-declare lang sa simbahan nga katong una nimong kasal invalid to nga kasal. For example, unsa may makapa-invalid sa kasal, labi na gyud kung napugos ra kang magpakasal kay gitiunan kag shotgun nga mabuak ning imong og di nimo pakaslan ni hong anak, maong napugos ka. Ug kanang pagka napugos mao nay makapa-invalido sa kasal. Mo na example, karon kun pananglit
nasuta sa pare nga ang previous nga kasal sa imong partner valid, balido gyud, walay ground for annulment. Duha ra ka butang ang pwede ninyong himuon aron maluwas ang inyong kalag. Duha ka pagi. Una, kung magbuwag mo. Nganuman kay dili pwede nga makighilawas nga way kasal kay gitawag man nag-illicit relationship. Kay kung magpadayon mo ana, nagpadayon mo sa kahimtang sa salang mortal. So karon ang ikaduha, ug di jud kaya nga magbuwag tungod sa mga anak, manaad mo nga magpuyo mo ingon nga mga manag-igsoon, dili na mo isip magtiayon. Ang inyo na lang nga di na mo magdog, wa na gyud nang pakighilawas kay nakarealize man mo nga sa DNA ang ato lang nag-ipon lang ta para sa mga anak. Pero ang sexual nga activity dili na himuon tungod kay illicit maning atong kaminyoon. Pero kung di ninyo na kaya, kay mas bililhon gyud nato ang lawasnon nga kalipay, kamo ang mo desisyon ana, dili kami. Walay hold ang simbahan sa mga tao nga way planong mubiya og motalikod sa sala. Maunay tubag.